Hello everyone, this is Tech Dojo and welcome to our video. Sa pagbabalik naman ng CPU, yung mismong label, ayan nandyan, harap sa'yo. Tapos kung saan pinakamalapit na, na saksakan or connector ng CPU fan, doon mo siya itatapat. So like for example, this one. Diba dito? So dito mo siya i-connect. So dito siya nakaharap dapat. Okay, yung pinaka niya, itong fan connector niya. Then, tutok niya lang yung mga mounting screw. Okay, medyo challenging naman siya pero madali naman siya matutunan pag pinaka-practice. Okay, so pag pag nakatutok na po, so make sure nakalock po natin siya. Ngayon, using screwdriver, so paano ang pag-aano nun? Pag i-screw. So, ganun din. 1, 2, 3, 4. So, para makalock ito, hindi gumalaw, then stable na siya dito. Okay? So, ito muna natin. Okay. Kung natin kailangan sigipan agad, yung bang pag nailubog lang yung tornilyo, so mamaya na natin siya sisigipan. Okay, so naka-stable na itong dalawa. So, dito naman. Dito naman tayo. Okay, so double check natin. So, pag nakaramdaman nyo na nag-lock na siya, huwag yun ng sagad. Baga, pag nakaramdam nyo na, uy, maigpit na, ganda na. Para hindi nyo ma-lost thread. Yan, so nakalock na siya. Ito, meron pa. Yan, lock. Lock. So, double check natin. 1, 2, 3, 4. So, para makasigurado po tayo, nakalock na. Okay? So, ito naman, click po natin yung CPU fan. Yun. So, secure din yung ating CPU fan sa motherboard. Ay, yung CPU sa motherboard. Okay. So, ngayon naman, balik tayo sa assembly. So, babalik naman natin to dito sa system casing. Okay. So, paano natin gagawin yun? Siyempre, system casing. Okay, dyan. Okay, so, siyempre, orient mo yung, orient mo yung sarili mo kung paano ba yung orientation ng pagkakabit ng motherboard sa system casing. So, siyempre, ito una mong titingnan. Yung back panel. So, kailangan kasi nakamount dito yung yung motherboard. So, paano natin gagawin yun? So, una, okay, move muna tayo ng sa anti-static desktop natin. Move natin sa ibang lugar. Okay. Tapos, so, yung support panel connector, tuloy muna natin. Okay. So, using yung motherboard. Okay. Another technique para magawa po natin ng tama yung sa front panel. Before nating ilapag si motherboard, kabit na natin sila. Kasi pag nakalagay na yan dyan, nandito yan. May hirapan tayong makita yung connectors. Okay? So, kabit muna natin. So, unahin muna natin si audio. Hanapin natin si audio. Nandito. Ayun, si audio, di ba? Yan siya. Si audio. Okay? So, meron yan. Yung guide. Yung walang pin. Or walang hole pala. So, tatapat mo lang siya dito sa walang hole. Ayun. Dito sa pin. Walang hole. Okay? So, pagkatapat mo siya doon. Okay. Ayun. Mo lang. Then, connect mo na siya dito. Then, left and right. Left. Right. Left. Right. Secure na siya. Okay. So, next naman natin si USB.
So, double check. Ayun, yung ano niya. Wala yung ano, yung pin, yung ano niya, yung hole, pin hole. Okay, so hanapin natin si USB. Ito, pwede dito sa USB 3, pwede dito USB 2 or USB 1. So, bahala kayo. So, kanina naman, naka-ano dito naka-USB 2. So, dito natin siya kakabit. Okay, so connect lang natin siya. So, pag na-connect na, na-secure na, left, right lang, di natin pababa hanggang sa secure na siya. Pababa. Okay, so, ito na yung challenging part. Yung front panel. So, ano yung dito tayo, no? So, ano yung magkatabi? HDD LED, tsaka reset switch. Di ba? Okay, so, natin siya dito. HDD LED, positive, negative, tapos reset switch. Okay? Tapos, push down. Okay, then, sumunod naman yung positive, negative ng power LED. Ayan. So, medyo madilim lang at medyo, para di makita. Pero, may kita nyo naman yung label pag hawak nyo na siya. So, i-ano nyo na siya doon. Base doon sa orientation nyo kanina, no? Pasok natin. Medyo, nakakatuling. Ayan. Okay. Then, idiin natin siya. Okay. Ayan. Ano na ba? Double check natin. Okay. So, once na naikabit natin yung yung sa front panel connectors, okay, ipapasok na natin si motherboard sa casing. So, itatapat natin siya sa I/O panel dito sa likod. Okay. So, bababa natin si board. Make sure na walang Pagkababa. Okay, nakatapat na ba? Hindi pa. Nakatapat na ba yung sa I/O ports? Nakatapat na yung sa back panel. Yan. So, tutulak natin siya para lumitaw yung yung sa mga connectors niya. Okay. Ngayon, pag nakaano na siya, okay, saka natin isa-secure yung mga tornilyo. Okay. So, tornilyohan natin siya. Okay, mas maganda may magnet yung para hindi na umulog. Yan. So, ayun. Masikip na. Again, pag masikip na, nakamdaman nyo masikip. Okay yan. Okay. Bila. Okay. Tapos dito sana. Okay. Ayan. So, secure na yung motherboard natin. Okay. So, once secure na yung motherboard natin, ano yung sunod na ibabalik natin? Okay. Yung power supply. Okay. Pero meron pa tayong RAM. Kaya RAM muna ang ating isusunod. Okay. So, digin mo natin si RAM. Unlock natin siya sa slot. Then, paano yung pag niyan? Push natin sa left. Yun. Nakinig niyo yan? Nag-lock siya. Push natin sa right. Yun. Nag-lock. Pag nakinig niyo yun, ibig sabihin nakalock na siya. Okay. Hindi na siya matatanggal. Then, sunod natin si power supply. Okay. Ano ba orientation ng power supply? Okay. Another tip. Ang label po or sticker ni power supply dapat nakaharap sa'yo. Okay, para may kapit ko siya. So, pag ganun ginawa mo, push. Kapit natin yan. Okay, so make sure na nakalapat siya maigi. Yun. Then, push sa loob. Okay, nakalapat na siya. Okay, so, pag nakalapat na, natin. I-secure natin yung apat na screw. Okay, so i-position muna natin using our Phillips screwdriver. Okay, lock muna natin.
So, left right lang. Yan. Tapos dito naman para secure na yung lock niya. Para hindi na natin siya ipupush. Yan. Next. Then last natin. Ayan. Okay. So, yun na. Ngayon, ang gagawin naman natin is i-connect na natin yung mga connectors. Okay. So, ano na lang natin, let's, assume na meron tayong hard disk dito na nakakonect na yung mga power connectors natin. Yung SATA power cable, tsaka yung Molex connector natin. So, pag na-connect na natin sila, i-connect naman natin yung sa power supply connector. Okay, dito sa board. So, ito, iisa lang naman yung connector niyan dito. So, ang sisecure lang natin na mag-lock to. Okay? So, yan na natin. Hindi natin. Left right. Ayun. Kung narinig nyo na yun, ibig sabihin nag-lock na siya. So, kaya kahit ilahin nyo yan, hindi nyo matatanggal. Kasi nag-lock na. So, sa CPU fan naman, ihanapin natin yung ano. Kasi minsan, hindi pala minsan, madalas, dalawa yan. Diba? Na magkahiwalay. So, alin yung kukonect natin? So, syempre, dapat kung ano yung orientation niya dito sa motherboard, so, yun yung magpapasok, yung maglalapat. Okay, subukan muna natin to. Okay, isa. Okay. Ayan natin. Sana maglapat. Okay, hindi siya. So, kung hindi ito yon, itong isa. Ay, dalawa lang naman yun eh. Yun, lapat na. So, hindi natin siya mahila. Okay, double check natin. Ngayon, pag na-double check na natin, nakasecure na po natin lahat ng connectors, magka-cable management po tayo. So, lahat po ng cable connectors, kung meron po tayong cable tie, lalagyan po natin ng cable tie. Yan po natin yan. Okay. I-secure po natin para malinis tingnan. At magkaroon ng magandang airflow. Airflow po kasi ang labanan. Okay. Palagyan na natin. Okay. Yan lang natin siya. Kung marunong kayo mag-cable tie, mas maganda sa advantage. Pero pag hindi naman, pwede naman ganito. Wala kayong cable tie. Okay. I-roll nyo lang na ganito. Okay. Tapos, pasok nyo lang siya. Pati nyo pasukan. Okay. Tapos, itago nyo na lang po siya dito. Ayan. Ayan. Okay. So, ayun na siya. So, nabalik na natin yung motherboard, memory, power supply, assuming na mayroong hard disk dito sa system casing natin. Okay? So, ayun. Ano na lang tayo? Testing natin. Magpa-power. Dapat magpa-power siya. If may mga topics po kayo na gustong malaman po at mapag-aralan, please type it in our comment box upang gawan po natin yan ng ating video. Don't forget to like our video, click the subscribe button at notification bell para makareceive kayo ng updates sa ating mga upcoming video. That's all for now and see you in our next video.